sa lahat. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz, Paris, Quezon City. Ang lahat ay pinaalalahan ng manamit ng naangkop at aktibong at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Tawag sa ikakasal. Si Jeros John T. Pontevedra, 31 years old, nakatira sa number 45, Payapa Street, Purok 4, Barangay Culiat, Luzon Avenue, Quezon City, ay kakasal kay Diane Antoinette P. Mendoza, 26 years old, na nakatira sa number 137 A. Bonifacio, Tanyong, Marikina City, sa December 2, 2023 sa Diocesan Shrine, Forest of Our Lady of the Abandon, J.P. Rizal Street, Santa Elena, Marikina City. At si Roberto A. Miguel, 29 years old, na nakatira sa number 90 Sorsogon Street, Group 6, Payatas, Quezon City, ay kakasal kay Mary Margaret Eugenio, 25 years old, na nakatira sa number 24B Eugenio Compound, Sunville Subdivision, Culiat, Quezon City, sa December 8, 2023, sa San Lorenzo Ruiz, Paris, sa Sierra Verde Homes 1, Culiat, Quezon City. Magsilud po ang lahat at ating dasinalin ang banal na bukasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O mapagpalang Ama, taus-puso kaming nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa sangkatauhan, sa gitna ng makabagong panahon, pagsubok at panganib. Dakilang Ama sa langit, idulot mo na ang bawat tahanan, ipunla, una sa lahat ang pag-ibig ng Diyos, pangalawa sa kapwa. Pagkalooban mo ng ibayong paglingap at pag-iingat ang mga kabataan. Nawa, may talaga nila ang sarili sa araw-araw na panalangin, tahakin ang daan tungo sa dakilang misyon ng paglilingkod. Manaig nawa ang bukal na hangaring ilaan ang kanilang buhay bilang handog sa iyo. Gawin mo silang matatag sa pagtatanggap at paghihirap at paglaban sa tukso tungo sa dagkaing maging tagapaglaganap ng iyong salita at tagapagligtas ng mga kaluluwa. Sa pamamagitan ni Kristo, aming manunubos, at ni Maria, aming mahal na ina, ang sambayanang Katolika ay taimtim na nagsusumamo, dinggin ang aming mga dalangin. Nawa, mapuspos na maalab na pagtugon ang mga magulang, mga kabataan, mga mananampalataya, at ang simbahan sa malawakang panawagan, pananalagin, at pagkilos sa pagyabong ng banal na bukasyon sa pagpapari, pagmamadre, buhay relyoso at relyosa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna sumandali. Muli po, isang pinagpalang hapon sa lahat. Ngayon, ikay-30 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating tema sa banal na misa ngayon ay mga tagapamahala sa mga biyaya ng Diyos.
Lubos na bukas palad ang Diyos sa kanyang mga nilikha, lalo na sa ating mga tao. Pinuspos tayo ng mga kaloob na material, pisikal, intelektual, emosyonal at espiritual. Ang kaligayahan ang ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon ay nasa wastong paggamit natin sa kanyang mga biyaya at pagpapahalaga sa ating mga pagkakataon. Ang mga kaloob ng Diyos ay tulad ng mga binhing sagana sa mga potensyal. Nasa atin ang pagtuklas sa ganitong mga potensyal at sa gawing mabunga ang mga ito. Sa pamamagitan ng ating pagkamalikhain, katapatan sa pananagutan, at Kristiyanong pagmamahal. Sa wakas ng ating buhay, hihilingin sa atin ang pagsusulit sa mga ipinagkakaloob sa atin. Sa araw na iyon, mapalad kung may papakita nating napamungan na natin ang mga gayong potensyal. Iaalay natin ang Eukaristiyang ito bilang pasasalamat sa mga kaloob ng ating tinatanggap sa Panginoon at biyayang nagamit natin ang mga ito ng kalugod-lugod sa Kanya. Magsitayo na po ang lahat at simulan na natin ang ating banal na misa na pamumunuan ng ating kura paroko na sa Nicati Shower Ready SCJ kasama ang ating bisitang pare na si Father John Bosco Quiyoga, CMF. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Biyaya at kapayapaan, buhat sa Diyos Ama, Panginoong Hesukristo at Espiritu Santo, ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon, Father. Lahat tayo'y para mga kasamang pinaghabilinan ng Panginoon ng ubasan ng ating buhay. Sa pagsisimula natin ng pagdiriwang ng Eucharistia, tanungin natin ang ating mga sarili kung paano natin tinugon ang pagkabukas palad at pagtitiwala ng Panginoon. Para sa makasarilit, walang ingat namin paggamit sa aming katawan. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa paggamit namin sa aming talino, para sa kapalaluan at masasamang balakin. Kristo, kaawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa aming pagiging makasarili na nakapipinsala sa aming kapwa. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi namin ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanan sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Isang magandang pagtatampok sa mga katangian ng isang karapat-dapat na mabuting may bahay ang inilalarawan sa maikling tula sa sipi natin ngayon. Siya ang magandang itinatangi ng tahanan. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Kawikaan. Mahirap makita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang kanyang asawa habang siya'y nabubuhay. Pawang kabutihan ng ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga. Humahabi ng kanyang lino at saka ng lana. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at tumahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad. Magdaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay pupurihin ng balana. Ibunton sa kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na hadikain sumusunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod ng taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na ulibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod ng taong may takot sa Diyos. Ang sinuman ng Diyos buong pusong susundin. Buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pang-udlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod ng taong may takot sa Diyos. Tinitiyak pa lamang ni San Pablo ang muling pagkabuhay ng mga yumao at ang mga pagbabalik ng Panginoon. Ngayon na may itinatanong niya, kailan ito magaganap at paano natin ito dapat paghandaan? Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Diyos ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid. Kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangan tayo manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sa puon ay mananatili, siya'y sa atin lalagi, mamumungang mawalhati. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon niyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalagbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos, siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon. At nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humakay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, pumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 piso. Wika niya, Panginoon, ito po ang 5,000 piso na binigay ninyo sa akin. Ito pa po ang 5,000 pisong tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga. Pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit ang tumanggap ng 2,000 piso at ang sabi, Panginoon, ito po ang ibinigay ninyong 2,000 piso. Ito naman po ang 2,000 pisong tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga. Kaya, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-ani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Ito na po ang 1,000 piso ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo yan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibinigay sa may 10,000 piso, sapagkat ang meron ay bibigyan pa at mananaganap. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman, sa labas ang aliping walang kabuluhan. Do'y tatangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. My dear brothers and sisters, once again, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Parang tahimik na talaga. Hindi pa hapon. So, habang papalapit ang pagtatapos ng buwan ng November, sa kung saan ay ating inaalaala, pinagdarasal ang ating mga kapatid na yumao. No, kaya nga araw-araw, no, meron tayong special prayer
para sa yung mga kaluluwa nga inialay sa ating simbahan. At tayo rin ay papalapit sa pagkatapos ng ating liturgical year. Ngayon ay 33rd, ibig sabihin last Sunday of ordinary time. And sa katunayan, sa sunod na linggo ay ipagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari na nagpapaalaala naman sa atin ng pagsapit ng araw ng Panginoon na binanggit ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, na inilahat sa atin sa ikalawang pagbasa. Pinapalalahanan tayo nito na may sandaling haharap tayo sa Panginoon at magsusulit ng ating buhay. So in connection to that, kasi it's end of the liturgical year, mga parang end of our life, kaya nga binigay ng simbahan ang isang talinghaga na fitting to us, that can be helpful for reflection of our own journey, of our own life. Ayon sa talinghaga, ang pinagkatiwalaan ng isang maglalakbay ang kanyang alipin ng talento at kayamanan ayon sa kanilang kakayahan. Ipagkatiwala niya ang 5. If you read in English, it says 5 talents, 2 talents, and 1 talent. Kaya nga it's like 5 at also 2 sa ikalawa at 1 sa pangatlo. Ang halaga ng salapi sa ating ebanghelyo ay 5,000 at 2,000 at 1,000. Anong ginawa nila? Ang umayo agad ang mga alipin ay ipinangalakal ang salaping ibigay ng kanilang amo. So they invested. Pero maliban sa ikatlong alipin na ibinaon sa lupa ang kanyang natanggap na salapi. Nang bumalik ang amo upang sulitin ang mga salaping kanyang ibinigay, ay galit na galit siya sa ikatlong alipin, sapagkat wala itong ginawa upang paramihin ang kanyang salapi at dahil doon ay napaparusahan. He appreciated, he praised ang unang dalawa because they did something. Pero itong pangatlo, he was angry, nagalit na galit. Pero siguro tanungin natin, bakit nagalit ang master, ang amo nila? May ginawa bang masama ang ikatlong alipin? Diba? Di niya naman nilustay ang salapi ng kanyang amo sa sugal o bisyo. Meron pa man ang money ang binigay sa kanya. He didn't waste them, but still he was punished. Ano ang pagkamaling nagawa niya? Wala. Yan ang pagkakamali niya. Wala siyang ginawa. He didn't do anything. That was his sin. Not that he committed something wrong or he wasted that money. So, my dear brothers and sisters, itong talinghaga, it can teach us a lot, so much, so many things. I would like to say 2 things, 2 punto lamang. Ang unang punto ay ang malaking tiwala ng Diyos sa atin. God entrusted to us so much. So much. Hindi lamang nga malita kakunti ng mga blessings at things. So much He entrusted to us. I think we need to understand this gospel in different way, this parable. Ang talento ay timbang ng salapi. Ang talento are the master gave ay 300 shekels ang ginagamit sa Israel. Ang isang talento ay katumbas na 6,000 denaryo. Nung time, like for us is peso, and then for them is denaryo. And then ang denaryo, 1 denaryo is equivalent to 1 day wage or salary. And then 1 talent is 6,000 denaryo. So 1 talent equal to 6,000 working days, or salary for 6,000 days. Imagine, then 5,000, 5,000 talento or piso. Ibig sabihin, if you count, it is almost 24 million. Yung mga una, tinanggap niya 24 million. Sa panahon ni Jesus pa, hindi lamang ngayon. Imagine, And then, ang ikalawa, tinanggap niya 8.4 million. And then, ang pangatlo,
nga tinanggap niya 4.2 million, my dear brothers and sisters. So imagine, hindi lamang maliit na pera ang mga salapi nga binigay sa kanila, malaki. Imagine, millions and millions, my dear brothers and sisters. Kaya nga ang kailangan makita natin ay yung laki ng pagtitiwala na ibinigay sa mga alipin. Na hindi lang libo, kundi milyon-milyon ang ipinagkaloob sa kanila. Ganito ang Diyos sa atin, my dear brothers and sisters. Sobrang laki ng pagtitiwala ng Diyos. Ang buhay natin, ang ating pamilya, trabaho, mahal sa buhay, lahat ng ito ay ipinagkatiwala sa atin. So, minsan, many times, we complain, nagreklamo tayo. Kakaunti na lamang mga blessings ng Diyos, lalo na kung ikumpara natin sa ibang mga tao. Mas malaking sahod, mas malaking bahay nila, mas marami mga kotse, and then we are frustrated. Bakit nagkakaunti na lamang? But in reality, God is giving us so many blessings. Hindi lamang 1 or 2 or 10 or 100. Millions, my dear brothers and sisters. Millions of blessings na tinatanggap natin araw-araw mula sa Panginoon. Sometimes He spoils us with His generosity, with His outpouring generosity. Sobra talaga ang generosity ng Panginoon. Kasi binibigay niya hindi lamang kakaunti, kunti na lang. Millions and millions of blessings, my dear brothers and sisters. Because He trusts us. Dahil nga, minamahal na tayo. That's why binibigay ng Diyos ang lahat sa ating lahat, my dear brothers and sisters. So that's why, count your blessings. Do not compare, do not complain, my dear brothers and sisters. No, start to count your blessings. Be grateful. Be grateful. See the generosity. No, that is what we have to do if you want to be happy, joyful, and peaceful. Not comparing with others, because God gives us according to our own, what we can and what we need. So that's why we don't need to compare with others. So, ang second point, ang gusto kong I want to share is, may panahon ng pagsusulit. Of course, binigay ng lahat na with the freedom and freely God has given to us. Walang bayad. Pero, there must be accountability. No, bilang mga pinagkatiwala ng Diyos ng ating buhay at mga biyaya, dumarating ang panahon ng pagsusulit. Ano ang tawag natin? Accountability. Accountability. Meron pananagutan ang mga alipin na iulat kung ano ang ginawa nila sa talento, sa kayamanan. So, hindi dapat malimutan. And then may tatlong gantimpala ang naghintay sa mga matatapat na katiwala. Ayon sa Ebanghelyo, karangalan o papuri mula sa Diyos. Sabi ng Diyos na ikaw nga magaling, tapat at mabuting alipin. At kagalakan kasama ang Panginoon. At maging tagapamahalaga ng malaking kayamanan. So God praises, the Master praises, and Master also says, "Come, no, you join me in my joy. You share in my joy." Then also He gives more responsibilities because they were faithful in small things. And at the same time, may parusang naghintay sa yung mga like the third one who did not use properly. So my dear brothers and sisters, that's why it's fitting ang gospel natin ngayong araw, itong linggo, kasi sa sunod na linggo, we call Christ the King, Kristong Hari. Nga darating ang ating Panginoon, bilang Hari. And then we need to give accounts. And then, so that is the challenge for all of us. So my dear brothers and sisters, sometimes we are not happy because maybe we are disappointed, lalo na if our good works are unnoticed. Maybe walang appreciation, walang approval, maybe even
walang thank you, no, mula sa ating mga mahal sa buhay natin, mga friends. Sometimes we do a lot of things, but it seems they take for granted our sacrifices, our love, our kindness, no, so much. And sometimes we want to say, tama na lang, no, ayaw ko na lang, bahala lang sila, di ba? Ganun na, because we are tired. Sometimes we wait for only isang thank you lamang, pero wala. But please, our gospel reminds us, do not be frustrated, don't get angry, don't be upset. God will give you, may gantimpala sa inyong lahat, sa ating lahat, no, sa langit. God is the one who will give us. No, He will give, He will bless, He will reward all our sacrifices, all our good works, all our love, kindness, acts of charity, lahat ng mga ginagawa natin. Isabuhay natin. God will reward us. So do not be frustrated, don't be disappointed, my dear brothers and sisters. Please continue. People may not appreciate, people not even say thank you, but it's okay, because God knows what we are doing. But at the same time, also be careful. Kasi our wrongdoings, siguro akala natin minsan sikreto pa lang, di ba? Nobody knows ang ating mga bisyo, ang ating mga salita, mga gawa, or mga thoughts sometimes, nga yung mga masama talaga, and then mali talaga. Maybe we think, nobody knows. Or sometimes we can just, because meron tayong power, money, or something, so we can escape even the judgment, no? Yan ang nangyayari sa ating world sometimes. It also brings disappointment. Bakit na kahit malaki ang mga kasalanan nila, but they are free, they're enjoying their life, no, they are parang above the law. Yes, sometimes nangyayari sa ating sanlibutan, but hindi sa kaharian ng Diyos. Our divine judge will punish. So that's why it's okay if we escape here, but surely there. Kaya nga, be careful always, no, attentive, check yourself. So my dear brothers and sisters, nga bilang mga nilika at anak ng Diyos, malaki ang tiwala ng Diyos sa atin. Kaya't pinagkatiwalaan niya tayo ng kayamanan, panahon at talento upang gamitin sa mabuting paraan. Bilang mga katiwala ng kanyang mga biyaya, inasahan ng Diyos na palalaguin natin ito upang magkaroon ng mabuting buhay. At sa huling panahon, isang pagsusulit ang magaganap upang tingnan ang ating buhay. Kaya nga tanungin natin, suriin natin, sulit ba ang aking buhay? Kumita ka ba? At kung darating si Jesus ngayon, sa sunod na linggo, kung darating ang Panginoon bilang hari, na may ipapakita ka bang kita? Matutuwa ba siya sa iyo? O naroon ang malaking paghihinayang na wala kang ginawang maganda sa buhay mo? Sulit ba ang buhay mo? Saan mo dinala ang kayamanan mo o mga biyayang binigay ng Diyos? So we need to check ourselves, my dear brothers and sisters, and ask ourselves, reflect, take it seriously. No, hindi lamang, no, maybe next time, don't postpone. Let us reflect. Pagnilayan natin, suruin natin, tanungin natin. Check ourselves, examination of conscience. Kailangan natin talaga, my dear brothers and sisters. At let us pray, no, for all of us. Sana, no, maging responsible tayong mga katiwala ng Diyos at laging maging handa sa pagsusulit ng mga biyayang ipinagkatiwala niya sa atin. Magtayo pong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mamuli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, bilang pasasalamat sa tiwala at pagkabukas palad ng Panginoon sa atin, idulog natin ang ating mga kahilingan para sa lahat ng pangangailangan ng sangkatuhan, ng simbahan, at ng bawat isa sa atin. Maging tugon natin ay, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, ating obispo, at lahat ng iba pang pinunong espiritual, nawa maging inspirasyon natin sila sa pagpapahalaga at paggamit sa mga kaloob ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinagkalooban ng mga pambihirang talino, nawa gamitin nila ang mga kaloob na ito sa pagtulong at pagpapasigla sa mahihinang kasama sa pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga di kasinong pinagpala, nawa alalahanin nilang sila'y hahatulan, di sa dami ng kanilang tinanggap na mga biyaya, kundi sa kung paano nila ito ginamit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa kabataan, nawa maibuhos nila't gamitin ang kanilang sigla't lakas sa ikapagtatatag ng lalong mabuting daigdig, sa halip na sayangin ang mga ito sa paghahangad ng mga material na kasiyahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating pamayanan at mga mag-anak, nawa ituring natin ang ibang mga kaanib bilang biyaya ng Diyos sa atin at tayo naman bilang kanyang biyaya sa kanila at sa gayoy mamuhay sa diwa ng pagtutulungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, bigyan mo kami ng ibayong sigla para higit namin pakinabangan ang mga kaloob mong pagkakataon para sa kagalingan ng aming sarili, ng simbahan at ng sangkatuhan. Isinasamo namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtinggin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtam at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa namin maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatuhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupit. Kahit siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at masahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanan kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtisan ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, naming Papa, at ni Roberto, naming Obispo, at ng Tanan Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kay San Jose ang esposo niya, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpapuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoong natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang amin pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo.
Panginoong Yesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pinagsaluhan namin banal na pakikinabang, ang aming nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal, ng pag-utos, ipagdiwang ang huling hapunan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mahal nating yumao. Ama naming makapangyarihan, itinuturo mo sa amin sa pananampalataya ng iyong anak na si Jesucristo ay namatay at muling nabuhay upang hanguin kami sa kamatayan. Yayamang ang aming mga kapatid na yumao ay naghihimlay na may pag-asa kay Kristo. Loobin mo na huling araw ay makasama sila sa kanyang mawalhating muling pagkabuhay. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. O Panginoon, nawa ay pagkalooban ang kanilang kaluluwa ng walang hanggang kapahinggahan. At sikatan nawa sila ng iyong walang hanggang liwanag. At mahimlay nawa sila sa kapayapaan. Amen. Magsiupo muna sumandali para sa mga ilang paalala. Una po, mayroon po tayong second collection para sa pagpapagawa ng Cristo Hari Faris Shrine of Youth of Diocese of Novaliches. Ikalawa, maaari na po kayong kumuha ng mga All Souls envelopes sa harap ng simbahan o di kaya sa Faris Office para sa pamisa ninyo para sa mahal ninyo sa buhay na yumao, at ihulog ito sa harap ng altar. Ito po ay babasbasan sa buong buwan ng Nobyembre. Ikatlo, sa darating na November 26 ay ipinagdiriwang natin ang Solemnity of Christ the King. Inaanyayahan ang lahat na magtungo dito sa simbahan sa ganap ng 3:00 ng hapon bilang paghahanda sa paggaganap ng exposition ng Blessed Sacrament. Ito po ay susundan ng prosesyon ng Blessed Sacrament na iikot sa ilang areas ng ating parokya at matatapos sa pagdiriwang ng banal na misa sa 5:00 ng hapon. Ikaapat, ang ating Advent Recollection ngayon taon ay gaganapin sa November 27, Lunes, 6:00 ng gabi. Ang tema ng ating recollection ay Our Story, God's Story, na pangungunahan ni Reverend Padre Manuling Francisco, S.J. Inaanyayahan ang lahat ng parokyano at kanilang mga pamilya na dumalo. Inaasahan din ang mga laikong lingkod na dumalo bilang kabahagi ng pagpapanibago ng iyong pangako ng paglilingkod sa parokya. Ikalima, sa December 3 ang unang linggo ng Adbyento. Kaugnay nito, inaanyayahan ng mga pamilya na magdala ng kanilang mga Advent wreath upang basbasan sa lahat ng misa mula sa anticipated Mass ng Sabado, December 2, at lahat ng misa sa araw ng Linggo, December 3. Mamamahagi rin ang simbahan ng kopya ng gabay na rito sa pagsisindi ng kandila sa Advent wreath para sa inyong mga tahanan. Panghuli, para po sa inyong pamisa o mass prayer intentions of offerings, maaari po kayong magsulat sa harap ng simbahan bago ang misa o magsadya sa ating parish office na bukas buong linggo mula 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon. Ang mga numero na ating opisina ay 8292-5255 or 0920-8340-720 o 917-628-5217.
Ipinapaabot po ng ating kura paroko na si Reverendo Padre Nino Biitulye, SCJ, at kawawaksing kura, Reverendo Padre Balya Shaweredi, SCJ, ang pagpapala ng Panginoon sa inyong pagpatuloy na panalangin at tulong pinansyal para sa ating parokya. Maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Please stand. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiiko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Puspusin nawa kayo ng kanyang biyayang kailangan para magamit ninyo ang mga ito ng buong pasasalamat, katapatan, at sa diwa ng paglilingkod sa inyong kapwa. Amen. Patuloy niya nawa kayong pagkalooban ng saganang mga biyaya, lalo na ng kalusugan, mga kaibigang tapat at kapayapaan. Amen. Gawin nawa kayo ng Diyos na mga kasangkapan ng kanyang pagkabukas palad, lalo na sa mga dukha, may sakit, at mga itinagkwil. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humay kayo sa kapayapaan at maging kasangkapan kayo ng pag-ibig ng Diyos para sa lahat. Salamat sa Diyos.